At sa ibang balita, biglang nagkaroon ng halos 400 bilyong piso sa bangko ang isang lalaki na di naman nanalo sa loto. Nawala naman ng 30,000 piso sa ATM ang anak ng singer na si Claire de la Fuente. Para hindi na mangyari ang mga ganyang pagkakamali, may bagong patakarang ipatutupad ang Bangko Sentral ng Pilipinas. Saksi si John Consulta. Sino nga bang ayaw magkaroon ng 1 bilyong piso kahit man lang sa loob ng isang araw? Pero ang musikerong si Jupiter, di lang nagkaroon ng 1 billion kung hindi mahigit 392 billion pesos. Yan daw ang nakita niya nang mag-check ng laman ng kanyang account. Gulat man, alam daw ni Jupiter na hindi ito kanya. Kaya agad niya itong inireport sa bangko. Pero ang ikinadismaya niya, kahit itinama ng bangko ang nangyari sa kanyang account, lumabas namang nabawasan ang kanyang pera kahit di siya nag-withdraw. Hinihintay ko yung tawag from the bank, pero walang call. So chinek ko online, wala na doon. Pero pinalitan nila ng withdrawal amount na hindi ko withdraw ng araw na yon. Same day. Ang reklamo naman ng singer na si Claire de la Fuente na walang parang bula ang 30,000 pesos sa savings account ng kanyang anak kahit hindi naman nawala ang ATM card nito. Hindi siya nawawala. Nasa yung possession, yung pala may ibang gumagamit eh. Sabi ko, mga anak, naku, mag-ingat kayo sa ATM nyo. Baka kayo ma-scam, ganyan. Makopya yung ATM nyo. Huwag kayo basta-basta nag-withdraw sa labas. Nagkatotoo. Sa mga ganitong kaso, sabi ng NBI Cybercrime Division, malinaw raw ang malaking butas sa dapat sanay secured na financial transactions ngayon. Mapa-online man kung saan pwedeng mahack ang inyong credit card information o kahit sa ATM kung saan pwedeng mabiktima ng skimming device na nakakakopya ng impormasyon ng ATM at credit card. Nandun pa rin yung mga dating mga modus nila on how they get yung mga account. But ang napapansin natin later, nung mga nakarang araw is, ang mga more of yung mga nabibiktima are yung gumamit ng mga cards nila to pay online or to use their card online. Para labanan ito, inaprubahan ng Monetary Board ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang Financial Consumer Protection Framework. Pinalalakas daw nito ang proteksyon ng mga kliyente ng bangko tulad ng pagtitiyak ng privacy ng impormasyong ibinigay ng kliyente at pagtatayo ng epektibong help desk sa lahat ng mga bangko para tumugon sa mga reklamo. Dapat, ang problema, doon pa lang sa bangko, meron siyang help desk, maayos na yun doon. Hindi na dapat yan, ideally, umabot pa sa BSP o kung saan, o worse, sa korte. Pwede kaming magpataw ng penalty, pwede kaming mag-issue ng reprimand dun sa taong dapat na mag-ayos niyan. Pwede rin namin ipatigil yung serbisyo, halimbawa na nagiging sanhi nung problema. Sakop din ng framework ang iba pang financial institutions tulad ng mga remittance center at sanglaan na nasa jurisdiksyon ng Bangko Sentral. Ako si John Consulta, ang inyong saksi.